naisipan nila na magdagat kami. Ang unang usapan pa nga ay sa bandang norte kami pupunta. Pero ayaw ng lolo namin na magbiyahe ng malayo dahil nga matanda na rin siya. May pinuntahan kaming dagat bandang Barreto. Papunta na yon ng Olongapo. Sikat din ang beach resort na yon na hindi ko na lang papangalanan dahil sigurado akong nag-ooperate pa rin sila. Tawagin na lang natin siyang Sirena Resort dahil may pagkakahawig ang pangalan ng resort sa Sirena at may sirena din na simbolo sa entrance. Bata pa kami noon, siguro nasa 10 years old ako. Tapos syempre, kami magpipinsan, mga batang mahilig sa dagat. Walang pasok sa school at isa sa inaabangan talaga ay ang outing. May kamag-anak kami noon na nagtatrabaho sa Sirena Resort. Binata pa noon si Tito Ronel. Siya talaga ang kumontra noon na doon na kami magpunta. Ang sabi pa niya na ang dami namang ibang resort, bakit doon pa? Hindi ko nauunawaan nung bata pa ako. Kasi akala ko lahat ng resort ay iisa lang. Basta may dagat, masaya. Marami kaming pamilya, kaya ilang kwarto ang nirent namin. Ang naalala ko noon, nag-usap-usap pa sila dahil nga tutol si Tito Ronel. Lalo na raw mga bata ang kasama at may mga dayo pa. Nagtanong pa noon si Lolo kung bakit ba ayaw niya kami doon. Dahil ba nasa doon siya nagtatrabaho? May kaunting pagtatalo pang naganap. Hanggang sa sinabi ni Tito Ronel na marami daw kasing nawawala sa resort nila. At ang naapagtataka, hindi nila alam kung bakit. Kada taon, may mahigit 2 tao ang namamatay sa resort dahil sa pagkalunod. Ilang beses na nga rin daw yun nagsara, pero nagbubukas ulit. Pero dahil naapagbayad na rin sila ng rooms at andoon na kaming lahat, itinuloy na lang. Pinagbawalan na lang kaming mga bata na magpunta sa malalalim. Bawal kaming malayo sa mga matatanda naming kasama. Sa atunayan, hindi lang naman kami ang nasa resort. May isang pamilya rin na andoon. Parang may family reunion din sila. Ang dami rin nilang batang kasama. Normal na outing. Nagbabad kaming mga bata sa dagat. Babalik lang ng cottage kapag kakain na. Yung iba na mas matatanda sa amin, may kanya-kanya ring ginagawa. Tapos, may isa kaming tita na nagbabantay sa amin. Napansin ko noon na parang ang lungkot niya na nagbabantay sa aming mga bata. Habang yung mga kaedaran niya ay naglalaro ng volleyball. Kaya kinalabit ako ng pinsan ko noon para sabihin naman kay tita na iwan na lang niya muna kami. 5 na lang naman kaming nandoon, magkakasing edad pa. Yung mas maliliit kasi sa amin, napagod na, kaya pinatulog ng maaga ng mga magulang nila. Basta wala na sila doon dahil nga hapon na rin. Nag-aagaw na yung liwanag at dilim noong mga panahon na yon. Tumanggi si tita kasi baka raw pagalitan siya kapag iniwan niya kami. Mahigpit kasing bilin sa kanya na wag nang iwawaglit ang paningin niya sa amin. Ang sabi naman namin, hindi kami lalayo at hindi kami magpupunta sa malalim. Takot din naman kaming malunod dahil medyo malakas ang alon nun. Ilang beses pa namin siyang pinilit. Hanggang sa pumayag siya. Kasabay niyang umalis yung 3 pa naming pinsan dahil ayaw na raw nilang maligo. Ako at si Jaja na lang ang naiwan. May katigasan ng ulo si Jaja. Galing silang Maynila at ang sabi niya, nakakaligo lang daw siya sa dagat kapag bumibisita sila sa Zambales. Bigla siyang nag-aya sa akin na lumangoy doon sa may malalim. Ayoko dahil takot ako. Nalunod na kasi ako noon, kaya may trauma na ako sa malalalim. Tinigilan na niya akong kulitin nang magbanta akong susumbong ko siya. Habang nagpapatianod kami sa alon, nilapitan kami ng isang batang lalaki. Galing siya doon sa isa pang pamilya na kasabayan namin sa resort. May bitbit siya na styro. Mukhang takip pa yun ng cooler nila. Nagpakilala siyang Jello. Siyempre mga bata, masyadong friendly. Naipaglaro siya sa amin. Tapos inaya niya yung pinsan ko na lumangoy daw sa malalim at unahan silang lumangoy papunta sa mababaw. Para silang nagyayabang ang dalawa na magaling silang lumangoy.
Nung una, pinipigilan ko pa sila. Pero masyadong matigas ang ulo. Inaaya ko na nun si Jaja na umahon na lang kasi malapit ang maggabi. Ang kaso, bata pa lang siya, mataas na ang pride. Nakipaglaban ba naman doon sa bata na makipagpabilisan lumangoy at makapunta sa ibabaw? Ang siste, ako pa ang magiging judge nila. Nung una, maayos naman kasi hindi naman talaga siya napunta sa pinakamalalim. Nauuna nun palagi si Jaja kaya nagagalit si Jello na baka dinadaya ko sila. Sinasabi ko na lang na si Jaja ang nauna. Dumating pa noon sa puntong nag-aya ng huling laban si Jello. Pupunta sila sa pinakamalalim talaga. Ang balak nilang gamitin ay yung salbabidang styro. Pumayag si Jaja. Sa isang styrofoam, dalawa silang lumangoy. Nung malayo-layo na sila, nagulat ako sa sigaw ng tita namin. Tinatawag si Jaja at pinapabalik. Nagkaagulo na sila nun kasi nga ang lakas na ng alon. Mas lalong tinatangay sila palayo. Pati yung pamilya ni Jello, pinapabalik na sila sa pampang. Pero napapansin kong hirap na hirap silang dalawa dahil maliit lang naman yung dala nilang styro. Hanggang sa tumaob yun. Sabay silang nalunod. Nanigas talaga ako noon habang nakikita sila kung paano magpumiglas para lang makaahon. Nagkapitan pa sila para lang makakuha ng hangin. Kasabay pa noon ang malakas na alon at ang pagdilim ng kalangitan. Nagsitalunan sa dagat yung mga matatanda para sagipin sila. Ang gulo na sa paligid. Hindi ko na nga alam kung anong nangyayari. Bata pa ako noon. Na mental block talaga. Dahil nga nagsisigawan sila at may umiiyak na. Kasi parang ang tagal maarating noon ng mga sasagip sa kanila. Naisip ko na baka mamatay sila dahil nalunod. Ilang sandali pa, nakabalik si Tito Ronel. Bitbit niya si Jaja. Ubo ng ubo tapos umiiyak pa. Tumakbo ako palapit kay Jaja. Tapos umiiyak lang siya na halatang takot na takot. Kahit nag-aalala yung pamilya namin sa kanya, pinagalitan talaga siya dahil matigas ang ulo at hindi nakikinig. Habang nakapalibot yung pamilya namin, narinig namin yung pamilya ni Jello. Hindi raw nila mahanap ang katawan. Kinilabutan ako noon, pero hindi ko na alam kung anong nangyari kasi pinapasok na kami noon sa kwarto namin. Kami ni Jaja ang magkasama. Bakas pa sa mukha niya yung pagkalunod. Kasi namumula yung mga mata niya tapos panay ubo. Habang dalawa lang kaming nasa loob ng kwarto, kinuwento niya sa akin na kaya daw tumaob yung salbabida nila kasi may humila raw sa paa nila ni Jello. Hirap na hirap daw sila makaahon dahil nga may mabigat sa ilalim ng paa niya. Ang akala niya nun ay mamamatay na siya kasi nakapitan din siya ni Jello. Tapos yung ulo niya yung ginagamit patungan para makakuha ng hangin si Jello at makasigaw. Hanggang sa nakawala siya kay Jello. Tapos sinubukan niya lumangoy papunta sa mababaw. Pero may humihila sa paa niya para magstay lang siya sa ilalim. Hanggang sa may humila na sa kanya pataas. Hindi ako naniwala nun dahil iniisip ko na baka napasukan ng dagat yung utak niya. Hanggang sa kinabukasan, aalis na kami dahil ayaw na rin magstay ng family namin doon. Nalaman namin na hindi pa raw natatagpuan yung katawan ni Jello. Yun siguro yung sinasabi ni Tito Ronel na may nangunguha daw talaga sa resort na yon, kaya marami raw ang namamatay. Minsan nga raw, kahit empleyado ng resort ay bigla na lang nawawala. Tapos ang hinala nila ay dahil daw sa mga sirena. Simula nun, tuwing may family reunion, iniiwasan na naming magpunta sa resort na yon. Kahit papaano, natuto ng leksyon si Jaja. Nagkaroon na rin siya ng trauma sa dagat. Kasi kahit sa mababaw, basta may kung ano lang sumabit sa paa niya ay sisigaw na siya. 2 taon na ang lumipas nun. Nagtanong ako kay Tito Ronel kung anong nangyari kay Jello, yung batang kasabayan ni Jaja na nalunod. Ang kwento niya, after 3 days daw, lumitaw yung katawan. Nag-alay daw muna sila sa dagat ng sunod-sunod na 3 araw.
hanggang sa nakita na lang na nakalutang ang katawan ni Jello. Simula nun, hindi ko na nakalimutan yung nangyari sa amin na yon. Yun din kasi ang una at huling punta ko sa resort. Pero tuwing madadaanan ko yon, naaalala ko ang nangyari. Kalaunan, nag-resign na rin doon si Tito Ronel. Hindi ko lang sigurado kung bukas pa ba sa publiko yung Serena Beach Resort at hindi ko rin alam kung tunay ngang Serena ang kumukuha ng mga tao roon o may iba pang mas malalim na kwento. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Bob. Sana ay magkaroon kayo ng oras para mabasa ito. Hello po Sir Bob at sa lahat. Ako po si Frank na kasalukuyang naatira sa Mindoro. Isa po ako sa mga masusugid din yung tagapainig sa channel. Mahilig din po kasi ang pamilya ko sa pakikinig ng mga nakakatakot na kwento at isa kayo sa aming paborito. Yung asawa ko nga ang nagsabi na magpadala sa inyo ng kwento. Nangyari to nung 17 years old ako, bagong salta noon sa Samar dahil doon nakatira ang lolo't lola ko. 5 kaming magkakapatid pero ako lang ang napunta ng Samar dahil gusto raw ng mga magulang ko na patinuin ako. Inaamin ko na sobrang pilyo ako noon, lapitin ng gulo, kung saan-saan sumasali ng mga gang nung kabataan. Kaya sa takot ng mga magulang kong tuluyang mapariwara ang buhay ko, pinauwi ako sa lolo't lola ko. Sa totoo lang, sobrang boring noon sa probinsya, kaya nakiusap ako sa mga magulang ko na sunduin na ako, pero ayaw nila. Kaya naisipan ko noon na mag-ipon ng pamasahe para makauwi. Alam kong malaki-laki ang kailangan ko. Minsan nga, napaisip ako na mangupit kay lolo, pero muntikan na akong mahuli. Sobrang higpit kasi nila. Kapag may nagawa ka lang ng pagkakamali, hahatawin ka ng bamboo sa likod. Kaya siguro, akala ng mga magulang ko na titino ako kapag sila ang dumisiplina sa akin. Dahil nga sa kagustuhan kong makalayo na sa bahay, nag-sideline ako. Naalala ko pa noon na may mga mangingisda akong nakikita. Tapos nagtanong ako kung pwede akong makisali sa kanila. May iba na ayaw. Hanggang sa nakilala ko si Fred. Siguro 2 taon ang tanda niya sa akin. Tinawag nila akong pasahero noon dahil hindi naman ako opisyal na miyembro ng mga manlalaot sa kanila. Nakalimutan ko na yung tawag na sinabi niya noon. Basta ang huli ko, yun lang ang akin. At ang huli nila, hindi ako pwedeng makihati sa kitaan. Kumbaga, 40% ng mahuhuli ko ay mapupunta sa may-ari ng bangka at 60% naman ang sa akin. Pumayag ako. Ang inisip ko lang ay yung kikitain kong pera. Nagpaalam ako kay lolo. Hindi ako pinayagan dahil may parating na bagyo, kaya delikado. Pero dahil nga nagmatigas ako, ay tumakas ako nun. Ang sabi sa akin ni Fred na 2 linggo kami sa laot. Noong una, masaya siya para sa akin kasi yun yung first time ko. Hanggang isang gabi, umulan ng napakalakas. Talagang sobrang lakas. Nagpa siya na silang umuwi nun. Pero bago pa kami makauwi, inabot kami ng malakas at malalaking alon. Ang sabi, dumating na raw ang bagyo. Nagkagulo na noon sa loob ng bangka dahil halos itaob na kami ng malakas na hangin. Natakot na ako dahil kapag nahulog kami sa dagat, paniguradong hindi na kami bubuhayin ng mga alon at nasa laot pa kami. Nagbabawas na sila ng gamit para gumaan ang bangka. Hanggang sa dumating yung kinatatakutan ko. Tumaob yung bangka na sinasakyan namin. Hindi ako marunong lumangoy, kaya hindi ko alam kung paano ko ililigtas yung sarili ko. Sobrang gulo ng paligid. Hindi ko rin magawang sumigaw at wala akong makapitan. Hanggang sa sinikap kong umahon. Nakakuha ako ng 1 galon na walang laman. Ginamit ko yung salbabida. Habang nakalutang ako sa dagat, hindi ko na matanaw yung mga kasama ko. Hanggang sa makakita ako ng isang malaking barko sa harapan. Nung una, hindi ako nagtaka kung bakit hindi man lang ako tinangay ng alon nun dahil para siyang kalmadong nakalutang sa tubig, samantalang bumabagyo na nga.
May nagbigay ng tulong sa akin noon. Nakapasok ako sa loob tapos sinabi ko na tumaob nga yung bangka namin at kung pwedeng matulungan din yung mga kaibigan ko. Pero ang sabi nila, wala naman daw silang nakikitang kahit ano. Ang inisip ko pa nga na baka lumubog na sila sa dagat. Binigyan nila ako ng pambalot sa katawan at hinayaang kumalma. Nang maging maayos ako, pumasok kami sa parang dining area ng barko kung saan nasilaw ako sa ganda ng loob. Nagliliwanag ang mga display tapos may mga tugtugin pa. Maging yung mga tao doon, sobrang ganda ng mga kasuotan. Nawala saglit sa utak ko kung anong nangyari sa labas, kung gaano kadilim at kung gaano kalakas ang hangin dahil sa bagyo. Bigla tuloy akong naging invited sa isang high-end party kasi halata namang mayayaman sila. Nagsasayawan pa noong una hanggang sa umupo kami sa isang mahabang lamesa. Ang dami nga namin nun eh. Hindi ko alam kung bakit nila ako isinama sa lamesa. Nagsiserve ng sobrang daming pagkain. Lahat masasarap sa paningin ko. Maglalaway ka talaga. Sa harapan ko pa inilagay ang karamihan. Hindi ako nagpahalata na gutom at gustong lantakan ng lahat dahil nahihiya ako. Hanggang sa magsalita yung isang babae. Siya yung pinakamaganda sa lahat. Mahaba yung buhok niya, ang puti at ang kinis pa. Basta sobrang ganda niya. Hindi ko makalimutan yung mukha niya. Ang tagal kong tumitig sa kanya nun. Tapos inaya na niya akong kumain. Ang sabi niya, lahat daw ng hinanda niya ay para sa akin. Pero nahihiya ako kasi lahat sila ay nakatingin sa akin. Yun bang inaabangan nila akong sumubo ng pagkain? Kumuha ako ng isa at nagtangkang kainin yon. Kaso, nagtaka ako kung bakit lahat sila ay pare-parehas ng muka. Lahat sila ay iisa lang ang kilos. Wala din silang hati sa gitna ng labi. Naghanap ako ng naiiba sa kanila. Yung katulad kong normal ang muka. Pero wala. Kaya ang sabi ko noon na ayoko kumain. Gusto ko nang umalis at umuwi. Nagtanong yung pinakamagandang babae sa akin kung ayaw ko raw ba talaga para daw makasama nila ako na maglakbay sa magagandang lugar. Ang sinabi ko lang noon, gusto ko nang umuwi. Tapos hindi ko na alam kung anong nangyari. Para akong nagising sa isang panaginip. Nakalutang pa rin ako sa dagat habang yakap ang galon na sa lababida ko. Hindi na ganoon kalakas ang ulan dahil parang umaambon na lang. Nagpalutang-lutang ako. Hanggang sa may isang bangka na kumuha sa akin. Dinala nila ako sa lugar namin kung saan pinuntahan agad ako ni Lola. Iyak siya ng iyak kasi ang akala raw niya ay patay na ako. Isang linggo na raw kasi simula nang lumubog yung bangka na sinasakyan namin. Ngayon lang ako nakita. Lahat daw ng mga kasama ko ay namatay at natagpuan ang mga katawan nila sa karatig bayan. Kaya raw nawala na sila ng pag-asa na makita pa ako. Basta hinang-hina ako noon dahil sa pagod, gutom at uhaw na nararamdaman ko. Nang maging maayos na ako, ikinuwento ko sa kanila yung nakita ko. Ang sabi pa ni Lola na baka raw yung nakita ko ay mga engkanto na naatira sa Biringan. Kung kinain ko raw kasi yung nakahain doon, baka hindi na nila natagpuan yung katawan ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Lola. Pero parang totoo din naman base sa pagkakadescribe niya ng itsura ng mga engkanto. Simula nun, tuwing nakakakita ako ng dagat o barko, yun na ang naaalala ko. Hindi ko pa rin naman alam kung tunay ko ang naranasan yon o nag-iilusyon lang ako dahil nga sa nangyaring trauma sa akin. Pero isa lang ang alam ko. Natatandaan ko ang bawat detalye nun at ang mga mukha nila. Yung parang totoong nangyari sa akin at hindi lang basta panaginip. Baka nga may mga kwento pa rin hindi natin alam dahil simula nang mangyari yun sa akin. Lumabas din ang mga kwento tungkol sa mga mangingisda na nawawala sa gitna ng laot. At kahit nga mga katawan nila ay hindi na natatagpuan. Na pati pala sa dagat ay may kababalaghan. Kung hindi man totoo ang mga engkanto,
paano maipapaliwanag ang ibang kababalaghan na nangyari. Maraming salamat po Sir Bob kung mapili ninyo itong kwento ko. Ang alam ko lang sa ngayon, ang dagat ang isa sa may pinakamalaking kwento sa buhay ko at yun din ang dahilan para magbago ako. Nangyari to noong mga 2001 pa. Ngayon ay may sarili na akong pamilya at namumuhay ng tahimik. Magandang gabi sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Lena na atira sa Pasig. Silent listener niyo po ako at maraming kwento na rin ako napapainggan sa inyong channel. Mahilig po kasi kaming makinig ng mga katrabaho ko ng mga true horror stories. Kapag pasok pa lang sa trabaho, alam na agad kung anong pakikinggan. Sa edad kong 30 years old, masasabi kong may mga experiences ako na tungkol sa katatakutan. Ang ibabahagi ko sa inyo ay isa pa ring misteryo para sa akin hanggang ngayon. Nangyari ito November of 2020. Noong mga panahon na yon, medyo mahigpit pa sa pag-travel dahil may ibang lugar noon na hindi nagpapapasok ng turista. Bago kasi ang pandemya, hili ko talaga ang mga adventures. Since matagal-tagal nagstay sa condo dahil nga bawal lumabas, nainip talaga ako. Ako kasi yung tao na gusto palaging may ganap sa buhay. May nakilala ako online, mga may hilig din sa adventure. Pangalanan natin siyang Jessa. Naging magkaibigan kami at nagkaroon pa nga ng GC na kung saan nagplano kaming pumunta sa isang isla malapit kina Jessa. Kasi may bundok din daw doon na pwede naming akyatin. Noong mga panahon na yon ay bawal pang umakyat ng bundok. Alam naman natin na ang dami talagang bawal noong nagsisimula pa ang new normal. Nagbiyahe ako noon para lang makasama sa kanila. Halos lahat kasi ng nasa GC, nasa iisang lugar lang. Sa bahay nila Jessa ako nakituloy dahil madaling araw kami nga alis. Yun bang parang tatakas lang kami. Hindi kami pwedeng mahuli ng Coast Guard. May usapin din ng problema sa Scarborough kaya ang daming bantay dagat. Ay yung isla na pupuntahan namin, may kalapitan doon. Naatira sina Jessa sa tabing dagat kung saan meron silang bangka. Ginamit namin yon para makabiyahe ng higit 7 oras para maarating sa sinasabi nilang isla. Pagdating ko doon, grabe ang ganda. Walang ibang tao kundi kaming 6 lang. 5 kaming magkakaibigan sa GC, tapos yung isa ay kapatid ni Jessa, yung nag-drive ng bangka. May mga tent kaming dala nun kasi balak namin 3 araw kami sa isla para daw masulit naman namin. Ang saya pa nga namin nun kasi may bundok kaming naakyat. Nung pangalawang araw na, para kaming may kanya-kanyang buhay sa isla. Wala ring signal nun kaya iisip ka talaga ng paraan para maapagsaya. May time pa noon na sobrang sakit ng tiyan ko. Kailangan ko magbawas. Nag-iihaw sila noon ng nahuling isda. Kaya nagpaalam muna akong maghahanap ng pwesto para maapagbawas. May dala akong tabo na nilagyan ko ng tubig dagat. Bandang Pampang lang ako naghanap ng pwesto kasi wala namang makakakita sa akin dahil nga wala namang tao sa paligid. Medyo umakyat pa ako ng pabundok noon para doon magbawas. Naghukay ako ng kaunti. Habang nasa kalagitnaan ng pagbabawas, may natanaw akong lalaki sa di kalayuan. Nagulat ako kasi iniisip ko na baka makita niya ako. Pero nakatalikod naman siya. Nagmadali na ako. Hanggang sa pagbaba ko, nawala na yung natanaw kong lalaki. Tiningnan ko pa yung paligid, pero wala naman akong nakita. Inisip ko na lang noon na baka may ibang tao sa kabilang isla. Pagbalik ko, naikwento ko sa mga kasama ko na mukhang may ibang tao kako. Nagtaka sila kasi wala naman daw silang nakikita o nadidinig. Kasi yung kapatid ni Jessa, paikot-ikot sa isla. Naghahanap kasi siya ng mahuhuling isda. Nang kinagabihan na yon, mag-isa ako sa tent. Ang lakas ng hangin. Di ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Lumabas ako para magpahangin pa. Madilim na ang paligid. Tapos may nakita akong lalaki na nakatayo sa dalampasigan
nakatalikod siya. Kinabahan ako kasi baka mamaya kung anong gawin noon sa amin. Kasi nga ang alam ko ay kami lang yung nasa isla. Kapag pinatay kami, walang makakakita sa amin. Nag-overthink talaga ako noon. Pero hindi ko alam kung bakit ako nagtangkang lumapit at magsalita. Nagtanong ako sa kanya. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa bumukas yung isang tent at lumabas si Jessa. Nagtanong siya kung sino yung kausap ko. Tinuro ko yung lalaki na nakatayo. Pero pagtingin namin, wala na doon. Kinilabutan ako. Pero nakita namin na naglalakad yung lalaki papunta sa kabilang lokasyon. Akala ko nga noon nababaliw na ako. Pero nakita din yun ni Jessa, kaya inaya ko siya na sundan namin para malaman namin kung may iba pa siyang kasama. Baka nga kakakukuta pa yon ng mga NPA kasi sobrang laki talaga ng isla. Imposibleng walang nakatira doon. Sinundan namin. Pero biglang nawala yung lalaki. Takot na takot kami nun. Tumakbo kami papunta sa tent. Kinabukasan ay last day na namin sa isla. Nagtanong kami sa mga kasama namin kung may napansin ba silang lalaki na minsan ay umaaligid. Ang sabi pa nila, baka namamalikmata lang kami. Hindi na namin nakita yung lalaki na yon. Hanggang sa pauwi na kami, may huminto na bangka sa isla. Nag-alala pa nga kami na baka Coast Guard yun. May penalty pa dahil sa paglabag ng protocol. Pero 2 mangingisda yun. Nagtanong sila sa amin kung kailan pa kami nandoon. Ang sabi namin, 3 araw na namin pero paalis na rin kami. Tapos nagtanong ako kung madalas ba sila magpunta doon. Ang sabi nila ay oo raw kasi kadalasan sa mga mangingisda doon kumukuha ng mga bato. Hindi ko alam kung bakit napatanong ako tungkol sa lalaking nakatira doon. Ang sagot naman nila ay wala raw ibang taong nakatira sa isla. Pero ang sabi ng isa pang lalaki ay baka kaluluwa yon ng dating mangingisda na namatay. Baka yun yung nakita namin. Dati raw kasi may tumaob na bangka dahil sa bagyo. Tapos yung bangkay ng isang mangingisda ay natagpuan nila sa islang yon. Pero naaagnas na raw. Baka hanggang ngayon ay naghihintay pa raw yung lalaking yon ng bangka na sasakyan niya. Madalas daw na kapag may turista sa isla na yon, kapag aalis sila ng isla, tumataob ang bangka. Ang hinala nakikisakay yung lalaki. Nagmamadali na kaming umalis nun. Noong una, hindi pa nga naniwala ang mga kasama namin. Hanggang sa kalagitnaan ng biyahe namin, nasiraan kami ng bangka. Tumirik yon tapos ang lakas ng alon. Kabado kaming lahat dahil iniisip noon na baka bigla kaming lumubog at yun ang ikamatay namin. Mahigit 3 oras pang nakatirik yung bangka namin. Hindi magawa ng kapatid ni Jessa at parang kaunti na nga lang ay tataob na kami. Nagbawas pa kami ng gamit noon at hinulog sa dagat yung iba naming bitbit para lang gumaan yung bangka. Pero walang nangyari. Mabuti na lang at nakita kami ng 2 mangingisda. Tinulungan nila kaming maayos ang bangka. Yung iba sa amin nakisakay na sa kanila para doon kami dalhin sa kabilang isla kung saan may way of transportation by land.